15 mga bagay na tanging sa North Korea mo lamang makikita o mararanasan. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang North Korea ay isang bansa na kilala sa kakaibang pamamahala nito. Itinuturing na napakahigpit ng North Korea dahil maraming mga bagay ang hindi maaaring gawin ng mga tao dahil sa mga patakaran na ipinapatupad dito. Tunay ngang naiiba ang buhay natin kumpara sa kanila at para na rin silang nawalan ng kalayaan na gawin ang mga gusto nila. Pero bakit kaya ito ginagawa ng pamahalaan ng North Korea? Kaya naman sa video na ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 15 na mga bagay na tanging sa North Korea lamang nag-i-exist. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Kim Jong-ilya and Kim Il-sungya flowers. Sa North Korea ay may dalawang espesyal na bulaklak, ang Kim Jong-ilya at ang Kim Il-sungya. Ang Kim Jong-ilya ay isang uri ng begonia na ipinangalan kay Kim Jong-il. Ginawa ito ng isang Japanese botanist na si Kamo Mototeru noong 1988 bilang paggunita sa 46th birthday ni Kim Jong-il. Ang bulaklak na ito ay may matingkad na pulang kulay at kakaibang hugis na sinasabing nagpapakita ng lakas at tapang ni Kim Jong-il. Sa North Korea, ang Kim Jong-ilya ay simbolo ng kadakilaan, pagkakaisa at walang hanggang pamumuno. Tuwing February 16, ang birthday ni Kim Jong-il, ay ipinagdiriwang ang Kim Jong-ilya Festival kung saan libu-libong bulaklak na ganito ang ipinapakita sa isang malaking exhibition kasama ang iba't ibang artwork na pumupuri sa dating leader. Samantala, ang Kim Il-sungya naman ay isang uri ng orchid na ipinangalan kay Kim Il-sung, ang nagtatag ng North Korea. Ang bulaklak na ito ay unang ginawa ng isang Indonesian botanist na si Professor Sitorus at ipinakilala noong 1965. Ang Kim Il-sungya ay may light purple na kulay at itinuturing na simbolo ng walang hanggang pamumuno. Tuwing April 15, ang kaarawan ni Kim Il-sung ay ipinagdiriwang ang Kim Il-sungya Festival kung saan libu-libong bulaklak ang ipinapakita kasama ang iba't ibang decorations at speeches na nagpaparangal sa unang leader ng bansa. Gayon din, hindi lamang sa mga annual celebration pinapahalagahan ang Kim Jong-ilya at Kim Il-sungya. Sa araw-araw na buhay ng mga North Koreans ay makikita ang mga bulaklak na ito sa iba't ibang lugar tulad ng mga opisina ng gobyerno, paaralan at mga public parks. Number 2, Rungrado 1st of May Stadium. Ang Rungrado 1st of May Stadium ay nasa Pyongyang, North Korea at isa sa pinakamalaking stadium sa buong mundo. Natapos itong itayo noong 1989 at may disenyo na parang bulaklak na magnolia na mayroong 16 na petals. Kaya nitong mag-accommodate ng hanggang 114,000 na mga tao, kaya ito ang pinakamalaking stadium sa buong mundo pagdating sa dami ng upuan. Nasa Rungrado Islet sa Taedong River ang stadium na nagdaragdag sa ganda ng lugar nito. Isa sa mga pangunahing gamit ng stadium ay para sa malalaking national event tulad ng Mass Games o Arirang Festival. Ang Mass Games ay isang malaking presentation kung saan maraming tao ang sabay-sabay na gumagalaw para gumawa ng magagandang pattern. Ipinapakita dito ang pagkakaisa at pagmamahal sa bansa. Bukod dito, ginagamit din ang stadium para sa iba't ibang sports tulad ng football at athletics. At noong 1995 ay nag-host ito ng isang wrestling event na tinawag na Collision in Korea, na pinanood ng halos 190,000 na mga tao sa loob ng 2 araw. Ang Rungrado 1st of May Stadium ay simbolo ng kakayahan ng North Korea na magtayo ng malalaking gusali na nagpapakita ng ambisyon at identity ng bansa. Number 3, Kumsusan Palace of the Sun. Ang Kumsusan Palace of the Sun, na kilala rin bilang Kim Il-sung Mausoleum, ay isang mahalagang gusali sa Pyongyang, North Korea. Ito ang pinakasagradong lugar sa bansa at nagsisilbing libingan ng 2 pinuno na sina Kim Il-sung, ang nagtatag ng North Korea, at ang kanyang anak na si Kim Jong-il. Matatagpuan ito sa distrito ng Daeseong at dati itong tirahan ni Kim Il-sung hanggang sa kanyang kamatayan noong 1994. Pagkatapos nito ay isinara ang palasyo at ginawang mausoleum, samantala noong 1995, 1 taon matapos mamatay si Kim Il-sung ay binuksan muli ang palasyo bilang mausoleum. Sa loob ay makikita ang mga haligi, marble floor at iba't ibang monumento na nagpapakita ng mga nagawa ng 2 pinuno. Ang katawan ni Kim Il-sung ay nakalagay sa isang glass coffin.
At noong 2011, nang mamatay si Kim Jong-il, ay inilagay din ang kanyang katawan sa isang katulad na kabaong sa loob ng palasyo. Gayon din, mahigpit na binabantayan at pinapanatili ang Kumsusan Palace of the Sun. Ang mga bisita ay kailangang sumunod sa mahigpit na dress code at mga regulations bago makapasok. Bawal magdala ng kamera o anumang uri ng recording devices sa loob. Ang pagbisita sa palasyo ay itinuturing na isang malaking karangalan at kailangan ng espesyal na pahintulot para sa mga foreign visitors. Number 4, the Pyongyang Metro. Ang Pyongyang Metro ay isang subway system sa Pyongyang, ang capital ng North Korea. Binuksan ito noong 1973 at may dalawang linya, ang Cholima Line at Hyoksin Line, na may kabuuang 16 stations. Ang mga station ng Pyongyang Metro ay kilala sa kanilang magagarang disenyo. May mga malalaking chandelier, marble wall, at mga mural na nagpapakita ng kasaysayan at araw-araw na buhay sa North Korea. Ang mga station ay kahawig ng mga station sa Moscow Metro dahil sa parehong style. Ang layunin ng magarang decoration ay ipakita ang tagumpay at ideology ng Estado, lalo na ang ideology ng Juche, ang philosophy ni Kim Il-sung. Samantala, ito rin ay nababalot ng mga misteryo dahil kakaunti lang ang impormasyon tungkol dito. Limitado lang ang mga stasyon na pwedeng makita ng mga bisita. Ang buong sistema ay nasa lalim na halos 110 meters sa ilalim ng lupa na isa sa pinakamalalim sa buong mundo. Sinasabing itinayo ito para magsilbing kanlungan sa panahon ng digmaan. Ang mga lagusan at station ay dinisenyo para maging ligtas laban sa mga pambobomba at iba pang pag-atake. Dagdag pa rito, nakakamangha rin ang mga train sa Pyongyang Metro. Ang mga train ay original na binili mula sa Berlin noong 1999, pero sinasabing may mga train na rin na gawa sa loob ng bansa. Number 5, the Ryugyong Hotel. Ang Ryugyong Hotel o kilala rin bilang Hotel of Doom ay isang napakalaking gusali sa Pyongyang, North Korea. Sinimulan ang pagtatayo nito noong 1987 at inaasahang magiging isa sa pinakamataas at pinakamalaking hotel sa mundo. May taas itong 330 meters at mayroong 105 floors. Ang disenyo nito ay hugis triangle na may matulis na tuktok kaya mukha itong futuristic. Nagsimula ang proyekto para ipakita ng North Korea ang kanilang kakayahan sa architecture at technology. Subalit noong 1992 ay itinigil ang pagtatayo dahil sa kakulangan ng pera at materials matapos bumagsak ang ekonomiya ng bansa. At sa loob ng maraming taon ay nanatiling walang laman ang gusali at naging simbolo ng kabiguan. Ngunit noong 2008 ay ipinagpatuloy muli ang pagtatayo nito sa tulong ng isang Egyptian company na Orascom Group. Nilagyan nila ng mga salamin ang labas ng gusali at inayos ang ilang bahagi nito. Pero kahit ipinagpatuloy ang proyekto ay kaunti lang ang impormasyon tungkol sa loob ng hotel at kung kailan ito magbubukas. Dagdag pa rito, ang hotel ay idinisenyo upang magkaroon ng 3,000 na mga kwarto, iba't ibang restaurant at iba pang facilities para sa kaginhawaan ng mga bisita. Ngunit dahil sa mga problema sa pera at technology ay tila hindi natupad ang ilan sa mga original na plano. Dahil dito ay naging isang kilalang landmark sa Pyongyang ang gusali at patuloy na nakakaakit ng interes ng mga tao sa buong mundo. Number 6, giant statues of leaders. Ang mga higanteng estatwa ng mga leader sa North Korea tulad nina Kim Il-sung at Kim Jong-il ay simbolo ng pambansang pagmamalaki at propaganda. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang Mansu Hill Grand Monument sa Pyongyang. Dito matatagpuan ang dalawang malalaking estatwa nina Kim Il-sung at Kim Jong-il na may taas na 22 meters. Itinayo ang estatwa ni Kim Il-sung noong 1972 para sa kanyang 60th birthday. Ngunit nadagdag ang estatwa ni Kim Jong-il noong 2012 matapos siyang mamatay kaya magkatabi na ngayon ang mag-ama sa lugar na ito. Samantala, napapaligiran ang Mansu Hill Grand Monument ng iba pang mga sculptures na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng revolutionary battles ng mga Koreano, tulad ng mga manggagawa, magsasaka at sundalo. Itinuturing na sagrado ang lugar na ito para sa mga citizens ng North Korea at isa rin itong mahalagang destinasyon para sa mga turista. Ang mga bisita ay inaasahang magbigay ng respeto sa pamamagitan ng pagluhod at pag-aalay ng bulaklak sa harap ng mga estatwa. Maliban pa rito ay marami pang ibang higanteng estatwa ng mga leaders ang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng North Korea. Halimbawa,
May mga estatwa rin sa Kaesong at Wonsan na nagpapakita sa mga leader sa kanilang karaniwang tindig at bihis. Ang bawat estatwa ay dinisenyo upang ipakita ang kabutihan, lakas at karisma ng mga leader na ayon sa opisyal na propaganda ay mga bayani ng bayan at mga huwara ng idealism at katapangan. Number 7. Controlled media. Ang North Korea o Democratic People's Republic of Korea o DPRK ay kilala sa mahigpit na pagkontrol sa media. Sa ilalim ng pamumuno ng Kim family, mula kay Kim Il-sung, Kim Jong-il hanggang kay Kim Jong-un, ang lahat ng media sa bansa ay kontrolado ng gobyerno. Ang pangunahing layunin ng pagkontrol sa media ay magpalaganap ng propaganda para mapanatili ang kapangyarihan ng rehimen at ipakita ang bansa bilang malakas at maunlad. Walang kalayaan ang media sa North Korea. Lahat ng newspapers, telebisyon, radyo at iba pang uri ng komunikasyon ay pinamamahalaan ng Korean Central News Agency o KCNA. Ito ang pangunahing agency ng balita ng bansa. Bawat balita at impormasyon na inilalabas ay dumadaan sa mahigpit na pagsusuri para siguraduhing tugma sa Juche ideology. Ito ang prinsipyo ng sariling kakayahan na ipinakilala ni Kim Il-sung. Ang mga balita ay kadalasang nagpapakita ng papuri sa mga leaders at ipinapakita ang tagumpay ng kanilang mga policies habang binabatikos ang mga bansang itinuturing na kalaban tulad ng United States at South Korea. Karagdagan pa, mahigpit din ang pag-access sa impormasyon mula sa labas ng bansa. Bawal ang paggamit ng internet ng mga ordinaryong mamamayan at tanging mga piling tao lamang ang may limitadong access sa isang censored version nito na tinatawag na Kwangmyong. Ang mga foreign publication, pelikula at musika ay hindi pinapayagang pumasok sa bansa. Ang mga mahuhuling nanonood ng mga foreign shows o pelikula ay maaaring makulong o maparusahan ng mabigat. Number 8. No internet access. Sa North Korea ay halos walang access sa internet ang mga tao. Mahigpit na kinokontrol ng gobyerno ang lahat ng impormasyon at komunikasyon. Layunin nilang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at maiwasan ang pagpasok ng mga impormasyon mula sa labas. Tanging mga opisyal ng gobyerno at ilang piling tao lamang ang may access sa internet sa North Korea. Ang karaniwang mamamayan ay walang access dito. Sa halip ay gumagamit sila ng local network na tinatawag na Kwangmyong. Ang Kwangmyong ay parang internet pero limitado lamang ang laman at kontrolado ng gobyerno. Wala itong koneksyon sa global internet kung kaya't hindi maaaring mag-browse ng mga website o makipag-ugnayan sa labas ng bansa. Pero ang mga foreigners na bumibisita sa North Korea ay maaaring mag-access ng internet sa ilang hotel at embassy gamit ang mga international SIM cards. Ngunit mabagal at nasusubaybayan ang kanilang access. Ang mga residente naman ay hindi pinapayagang magkaroon ng personal computer o smartphone na may internet access. Mahigpit na kinokontrol ng gobyerno ang mga devices na may kakayahang mag-connect sa internet. Gayun din, mahigpit ang censorship sa North Korea. Regular na sinusuri ng mga opisyal ang mga tahanan upang tiyakin na walang illegal materials o devices ang ginagamit. Ang pagmamay-ari ng mga foreign movies, libro o anumang uri ng media ay itinuturing na malaking krimen at maaaring magresulta sa pagkakakulong. Number 9. Juche Tower. Ang Juche Tower o Juche Idea Tower ay isang kilalang gusali sa Pyongyang, North Korea. Itinayo ito upang ipakita ang ideology ng Juche na isang prinsipyo ng pamahalaan at political philosophy na binuo ni Kim Il-sung, ang unang leader ng North Korea. Ang Juche ay nangangahulugang sariling kakayahan at pagiging independent sa pag-iisip, ekonomiya at depensa ng bansa. Samantala, natapos ang tore noong April 15, 1982 bilang pagdiriwang ng 70th birthday ni Kim Il-sung. Ang Juche Tower ay may taas na 170 meters na binubuo ng isang 150 meters na tore at isang 20 meters na apoy na gawa sa salamin na umiilaw sa gabi. Ang tore ay gawa sa 25,550 na mga granite blocks na sumisimbolo sa bawat araw ng buhay ni Kim Il-sung hanggang sa kanyang 70th birthday. Sa base ng tore ay makikita ang mga nakaukit na speech at kasulatan ni Kim Il-sung tungkol sa ideology ng Juche. Sa harap naman ng tore ay may malaking estatwa ng 3 tao na may hawak na martilyo, scythe at brush na sumisimbolo sa manggagawa, magsasaka at intelektual.
Ipinapakita din ng monumentong ito ang pagkakaisa ng iba't ibang tao sa ilalim ng ideology ng Juche. Gayon din, ang tore ay hindi lamang simbolo ng ideology ng bansa, kundi isa ring attraction para sa mga turista at mamamayan. May viewing platform ito sa taas na 150 meters kung saan makikita ang buong Pyongyang. Maaring umakyat sa viewing platform gamit ang elevator at mula sa itaas ay matatanaw ang buong lungsod at mga mahahalagang gusali tulad ng Kim Il-sung Square at ang Taedong River. Number 10. Songbun System. Ang Songbun System ay isang sistema sa North Korea na naghahati sa mga tao base sa kanilang katapatan sa gobyerno. Itinatag ito ni Kim Il-sung noong 1957 at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Mahalaga ang Songbun dahil dito nakasalalay ang edukasyon, trabaho, tirahan at maging ang kasal ng mga tao. Samantala, may 3 pangunahing grupo ang Songbun System at ito ay kinabibilangan ng core class na mga tapat sa gobyerno, ang wavering class o may kaunting loyalty sa gobyerno at ang hostile class na itinuturing na mga kalaban ng gobyerno. Ang bawat grupo ay may iba't ibang subcategory na nagpapalawak pa ng pagkakaiba-iba ng mga tao. Gayon din, ang Songbun ay base sa kasaysayan ng pamilya at mga nagawang aksyon ng isang tao. Halimbawa, ang mga pamilya ng mga veterans ng Korean War o mga taga-suporta ng gobyerno ay nasa core class. Sa kabilang banda, ang mga pamilya na may kamag-anak na tumakas patungong South Korea o may kasaysayan ng paglaban sa gobyerno ay nasa hostile class. Mahirap din baguhin ang katayuan sa Songbun dahil nakabase ito sa kasaysayan ng pamilya. Subalit, malaki ang epekto ng Songbun sa buhay ng mga North Korean. Ang mga nasa core class ay may mas maraming privilege tulad ng mas magandang edukasyon, mas mataas na posisyon sa trabaho, at mas magandang tirahan. Habang ang mga nasa hostile class naman ay madalas nakakaranas ng discrimination, limitadong access sa edukasyon at trabaho, at minsan ay sa pilitang inililipat sa malalayong lugar. Number 11. Mass Games. Ang Mass Games sa North Korea, na kilala rin bilang Arirang Festival, ay isang malaking palabas na kinabibilangan ng libu-libong tao na sabay-sabay na nagsasayaw at gumagawa ng iba't ibang galaw. Isa ito sa pinakamalaking synchronized na palabas sa buong mundo. Ginagawa ito para parangalan ang mga leader ng North Korea tulad nina Kim Il-sung at Kim Jong-il at ipakita ang ideology ng Juche. Samantala, karaniwang isinasagawa ang Mass Games sa Rungrado Mayday Stadium sa Pyongyang na may capacity na mahigit 150,000 na mga tao. Ang mga performers na karamihan ay mga estudyante at kabataan ay nagsasanay ng ilang buwan para sa palabas. Bawat isa ay mahalaga dahil ang kanilang mga kilos at kulay ng damit ay bumubuo ng malalaking larawan kapag tiningnan mula sa malayo. Sa likod ng mga dancers ay libu-libong tao ang gumagamit ng mga placard para bumuo ng iba't ibang image at mensahe sa pamamagitan ng card flipping. Dagdag pa dito, ang tema ng Mass Games ay kadalasang tungkol sa mga tagumpay ng revolution, kasaysayan ng bansa at mga dakilang leader ng North Korea. Ang bawat palabas ay maingat na pinaplano at detalyado, na may komplikadong galaw at choreography. Ang mga ilaw, musika at mga fireworks ay nagdaragdag sa ganda ng palabas. Number 12. Propaganda Villages. Ang North Korea ay may kakaibang paraan ng pagpapakita ng kanilang bansa at tinatawag itong propaganda villages. Isa sa pinakakilala rito ay ang Kijongdong na matatagpuan malapit sa demilitarized zone na naghahati sa North at South Korea. Itinayo ito noong 1950s para ipakita ang maganda at maayos na buhay sa ilalim ng communist government. Sa unang tingin ay mukhang totoong bayan ang Kijongdong. May mga malalaking gusali, paaralan at mga bahay na makukulay ang bubong. Pero ayon sa mga ulat at mga satellite images, karamihan sa mga gusali rito ay walang laman at pawang mga peking harapan lang. Ang mga ilaw sa mga bahay ay nakatimer at ang mga kalsada ay walang tao. Layunin din nito na akitin ang mga South Koreans na lumipat sa North Korea at ipakita na mas maunlad sila. Subalit hindi lang para sa South Koreans ang Kijongdong, dahil ginagamit din ito ng pamahalaan para ipakita sa kanilang mga mamamayan na mas maganda at maunlad ang buhay sa North Korea kumpara sa South Korea. Araw-araw ay may mga loudspeaker na nagpapalabas ng propaganda sa Kijongdong.
Layunin nitong pabagsakin ang loob ng mga South Koreans at palakasin ang suporta ng mga North Koreans sa kanilang pamahalaan. Bukod sa Kijongdong ay may iba pang mga propaganda villages sa North Korea. Karaniwan itong matatagpuan malapit sa mga boundaries para makita ng mga tao mula sa kabilang panig. Number 13. Uniformity in fashion. Ang pagsusuot ng uniform sa North Korea ay mahalaga sa kanilang kultura at gobyerno. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Kim, ang damit ay hindi lang para sa itsura kundi pati sa pagsunod at pagkakaisa ng mga tao. Ang pagsusuot ng pare-parehong damit ay nagpapakita din ng pagkakapantay-pantay at katapatan sa mga prinsipyo ng bansa. Gayun din, ang gobyerno ng North Korea ay may mahigpit na mga patakaran sa pananamit. Karaniwang nagsusuot ng simpleng damit ang mga lalaki na may kulay tulad ng itim, navy at gray. Ang mga babae naman ay madalas nakasuot ng tradisyonal na damit na tinatawag na chosunot o hanbok sa mga special occasions. Sa araw-araw naman ay simpleng blouse at palda ang kanilang suot. Mahigpit din ang pagpapatupad ng uniform sa paaralan at trabaho at bihira itong magbago sa paglipas ng panahon. Samantala, ang layunin ng uniformity in fashion ay upang maiwasan ang pagpapahayag ng isang bagay na maaaring magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Ang mga materials na ginagamit sa paggawa ng damit ay karaniwang lokal at ang mga disenyo ay pinipili ng gobyerno para matiyak na naaayon ito sa kanilang pamantayan. Number 14. Paektu Mountain. Ang bundok Paektu ay isang tanyag na bundok sa boundary ng North Korea at China. Ito ang pinakamataas na bundok sa Korean Peninsula at Manchuria na may taas na 2,744 meters. Isa itong aktibong bulkan na huling pumutok noong 1903. Samantala, sa tuktok ng bundok ay makikita ang crater lake na tinatawag na Heaven Lake. Isa ito sa pinakamalalim na lawa sa buong mundo. Nabuo ito mula sa isang malaking pagsabog ng bulkan noong 946 AD na isa sa pinakamalakas na pagsabog sa kasaysayan. Ang pagsabog na ito ay nagdulot ng malaking epekto sa klima at kalikasan sa paligid ng bundok. Gayon din, ang bundok ay itinuturing na sacred at simbolo ng pambansang pagkakakilanlan, lalo na sa North Korea. Ayon sa mga ulat ng North Korea, dito ipinanganak si Kim Jong-il noong February 1942. Marami ang nagsasabi na ito ay bahagi ng propaganda at siya ay ipinanganak talaga sa Siberia. Bukod sa kasaysayan at alamat, ang Paektu Mountain ay isa ring mahalagang lugar. Maraming uri ng halaman at hayop ang matatagpuan dito, kabilang na ang mga endangered species. Ang kagubatan sa paligid ng bundok ay isang halimbawa ng mga kagubatang puno ng deciduous at coniferous trees na bihira na sa Asia. Maraming mga turista ang pumupunta dito at ito ay isang paboritong destinasyon para sa mga umaakyat ng bundok at mga nag-aaral ng kalikasan. Number 15. Monument to Party Founding. Ang Monument to Party Founding ay isang kilalang structure sa Pyongyang, North Korea na ginawa upang ipagdiwang ang 50th anniversary ng Workers' Party of Korea. Itinayo ito noong October 10, 1995 at kumakatawan sa tatlong mahalagang grupo sa lipunan, ang mga manggagawa, magsasaka at intelektual. Ang disenyo ng monumento ay nagpapakita ng tatlong malalaking kamay na may hawak na martilyo, scythe at brush. Ang martilyo ay simbolo ng mga manggagawa, ang scythe ay para sa mga magsasaka at ang brush ay para sa mga intelektual. Ang mga simbolong ito ay bahagi din ng ideology ng Juche na nagtuturo ng kalayaan at pagtitiwala sa sarili. Dagdag pa dito, ang monumento ay may taas na 50 meters na sumisimbolo sa 50 years ng Workers' Party of Korea. At ang bawat kamay na may hawak ng simbolo ay may taas na 20 meters na nagpapakita ng kahalagahan ng bawat grupo sa lipunan ng North Korea. Nasa gitna ito ng isang malaking plaza na ginagamit sa mga mahahalagang ceremonies at celebrations. Sa paligid naman ng monumento ay may pader na may mga larawan na nagpapakita ng kasaysayan at mga tagumpay ng Workers' Party of Korea. Ngunit sa harap ng monumento ay may malaking inscription na nagsasabing ang Workers' Party of Korea ay hindi mapaghihiwalay mula sa sambayanang Koreano. Ipinapakita nito ang malapit na ugnayan ng partido sa mga mamamayan na itinuturing na pundasyon ng Estado ng North Korea.